Kahapon ang ingay-ingay sa bahay, ang dami-dami natin, sabay-sabay tayong kumakain. Tapos nung pagdating natin dito, biglang tayong dalawa na naman. Tapos birthday ko pa nung bumalik ako. So talagang sabi ko, bakit ba ako nandito? Dapat nasa Pilipinas ako, dapat ganito, dapat ganun. Eh, bakit ako nandun? Ganun. Tapos mag-isa ako, birthday ko, ganun. Doon talaga yung parang sinampal ako ng realidad na mag-isa na lang ako. Kanina iniisip ko kung ano yung matututunan ba ng mga manonood nito sa atin. Ngayon naisip ko na, Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo. Welcome back to our brand new YouTube channel. This is Joy in Alberta. Kung kayo po ay bago sa aming channel at kayo ay natutuwa sa aming mga video, please don't forget to like, subscribe, share this video to your friends para naman mas marami pa tayong mapatawa, ma-inspire at ma-share ng ating good vibes. So for today's video, meron tayong exciting topic na pag-uusapan. Pag iniisip natin yung salitang immigration or pagmamigrate, syempre ang naiisip natin lagi is yung mga masasaya, bright future, excitement, di ba? Yung maiisip mo nun, mabibigyan ko na ng magandang future yung pamilya ko, makakaangat na kami sa buhay, mapapag-aral ko na yung kapatid ko or yung anak ko, mabibilan ko ng ganito yung mga anak ko, makakapag-provide ako, makakabili kami ng bahay, makakabili kami ng sasakyan, lahat ng maganda at lahat ng pangarap mo, parang feeling mo makukulayan mo na. At pag kayo ay nakikipagkwentuhan sa mga nasa abroad, usually naman talaga, ang maririnig nyo ay, oo, maganda dito, ang ganda ng snow, ang ganda ng daan, ang ganda ng Banff, ang ganda ng education, ang ganda ng medical, ang ganda nito, ang ganda niyan. Lahat ng maganda maririnig ninyo. Dahil totoo naman yun. Totoo talaga na napakaganda. May mga pros talaga ang bawat kanya-kanyang bansa. Kaya nga natin ginugusto ng mga ibang bansa. Kung saang bansa man yan, hindi man for immigration. Say for example, if you're talking about just working overseas, like say for example, Hong Kong, Singapore, Taiwan, di ba? Ganun pa rin puro positive pa rin halos yung maririnig mo. Mostly. For today, pag-uusapan natin yung isang bagay na hindi masyadong pinag-uusapan, which is yung homesickness. Ayan. So, ang tanong ko sa'yo, kailan ka huling na homesick? Kahit anong experience na about sa homesickness na maisha-share mo? sa akin yung unang-una talaga, sa barko, yun yung talagang medyo nakakashock. Parang, syempre yung sinabi mo nga doon sa intro mo. Minsan kasi kapag paalis ka, dito to, ganda nung sinabi mo kanina, kapag paalis ka, nakakalimutan mo yung homesickness kung paano mo haharapin yung buhay mo doon na mag-isa. Lalo nung unang abroad natin kasi hindi naman talaga tayo magkasama, di ba? So yun sa akin, syempre sa barko, excited. 21 hours yung flight ko, ganun. Sa Amsterdam yung connecting. Tapos pagdating ko dun sa barko, doon talaga yung parang sinampal ako ng realidad na mag-isa na lang ako. Alam mo yun? Yung wala na akong kasama. So iniisip ko noon, nung unang-unang gabi namin doon sa barko, ang tagal ng 8 months. Tapos iyak ako ng iyak. Umiyak ako noon sa barko. Totoo yun kasi bigla ako na-shock talaga noon. Na-culture shock siguro, biglang ang daming tao na hindi mo kakilala. Tapos, walang internet. Swerte nung mga nagbabarko ngayon kasi may mga wifi na sila ngayon Nung panahon namin, wala Hindi ko alam kung tatagal ako ng 8 months noon. Kaya, yun yung unang experience ko ng homesick talaga. Parang sinampal na lang ako bigla na reality. So, sa akin naman, very strong kasi ang personality ko. Although, iyakin ako pero hindi ako yung naaawa sa sarili. Hindi ako nagsa-self-pity kahit na nasa sitwasyon ako na medyo mahirap. Parang tinitake ko siya as pagdadaanan ko lang. Ang unang abroad ko din, number 1 is yung sa US. Yung sa US 4 months. So, alam mong may end date. So, excited lang yon. Yung sa Singapore, yung unang punta ko doon, maghahanap pa lang ako ng trabaho. So, hindi ko pa nga sure kung magtatagal ako doon. Umuwi din naman ako noon. And then, bumalik na nga ako nung na-apply na yung pass, yung aking visa. Nung pagbalik ko, alam ko naman na malapit lang kasi ang Singapore na parang anytime na gustuhin kong umuwi, makakauwi. Siyempre, namimiss ko yung pamilya ko, given naman yun. Pero, hindi ganun kalungkot. Ang pinaka-malungkot na homesickness na naramdaman ko, guys, is yung unang uwi ko na. Pumunta ako ng Singapore September, umuwi ako ng Pilipinas October the following year. So, more than 1 year yon, 1 year and 1 month na hindi ako umuwi. Tapos, 2 weeks lang yung aking bakasyon. Pagbalik ko ng Singapore, yun na talaga yung Tapos, birthday ko pa nung bumalik ako.
So talagang sabi ko, bakit ba ako nandito? Dapat nasa Pilipinas ako, dapat ganito, dapat ganun. Bakit ako nandun? Ganun. Tapos mag-isa ako, birthday ko, ganun. Parang sinampal ka nga ng katotohanan. Oo. Malayo ka na sa Pinas. Tapos noon, ang bintana kasi doon sa kwarto namin, nasa ulunan ko. So, sanay ako doon, titingin ako sa ulunan ko kung maliwanag na. Sa Singapore, wala, pader lang siya. So, pag tingala akong ganun, ay, nasa Singapore na pala ako. Yung parang gigising, kakala mo nasa Pilipinas ka pa, tapos wala ka na pala doon. Ayun, yun lang yung pinaka mahirap sa akin. Nung dito naman sa Canada, kasama naman kasi kita na noon. So, parang feeling ko rin, again, new adventure. At saka yung problema nga namin na hindi namin alam kung may magiging trabaho. So, hindi rin ako agad na homesick. And then, mamaya i-share namin sa inyo kung paano kami hindi masyadong na homesick dito sa Canada. Ang homesickness ko na part dito sa Canada siguro is again, yung pagbalik namin galing nitong bakasyon namin kasi ganoon na naman ulit. Yung parang kahapon ang ingay-ingay sa bahay, ang dami-dami natin, sabay-sabay tayong kumakain. Tapos nung pagdating natin dito, biglang tayong dalawa na naman ang magkatinginan. Wala tayong kakwentuhan habang kumakain, yung mga ganon. Of course, sometimes, nakakatuwa rin naman na may katahimikan. Pero at the same time, iba kasi yung saya nung marami kayo. Di ba sa Pilipinas, talagang ang saya-saya kasi extended family, pati mga tito-tita, pati mga pinsan mo, kasabay mong kumain, ganong bet, di ba? At saka bukod pa doon, isa sa mga bagay na hindi ko akalain na mamimiss ko talaga is yung ingay ng mga street vendors. Yung may sisigaw na taho sa umaga or pandesal, yung may magkakalembang kasi may dadaan na balot or may binatog or may ice cream, yung mga ganon. So makikita nyo nga dun sa mga video namin nung umuwi kami ng Pinas, talaga namang sinagad-sagad ko ang aming pagkain ng isaw, pagkain ng fishball, lahat talaga ng street foods ikinain ko at dun talaga ako kumakain sa tindahan kasi nga iba yung feel talaga na nandoon ka. And kaya nga today, i-share namin sa inyo kung ano yung mga tingin namin nakatulong sa amin para hindi kami masyadong ma-homesick. Paano lalabanan ang homesickness 101? Number 1 sa akin guys, paano labanan ng homesick is be with someone. Kasi na-realize ko, imagine niyo yung layo ng Singapore at Pinas at Canada at Pinas. Mas na-homesick ako sa Singapore kasi nung unang punta ko ng Singapore, wala akong kasama. So, ang first tip is, if you have a partner, mas maganda talaga. I mean, yung mga single, hindi ko naman sinasuggest na magjowa kayo at dalhin nyo. Pero kung may partner kayo, it's better to bring your better half, your partner, yan. Kasi nakakatulong talaga yung may kasama ka kahit yung, alam mo yun, kahit busy-busy kayo sa life, yung may makakwentuhan ka pa minsan, in person, malaking bagay na yun. At saka yung may katuwang ka talaga, hindi ka talaga nag-iisa sa buhay. Pero doon naman sa mga single, there are ways naman kung paano nyo malalabanan yung homesickness or Tinder. paano nyo hindi... Tinder. Dating app. Ganun. Hindi ganun. Kunwari, yung sa amin, isa pa, ito mga, nangyari to guys sa amin ng very organic. Yung hindi namin sinadya na, ay, parang hindi tayo ma-homesick, gawin natin to. Hindi yun nangyari ng ganun. Talagang God sent na lang talaga yung mga nangyari na mga blessings na yun sa amin. Which is, you can build your circle of friends. Ayan. So, yung kumbaga, kung malaki, tawag doon community, pero sa amin kasi medyo so, Kaibigan. Oo. Mag-build kayo ng mga barkada na lagi niyong makakasama. Sa lalaki, basketball, ganyan. Tapos sumali kayo sa mga couple for Christ, yung mga ganun na bibigyan nyo ng something na may gagawin kayo ng weekend o kaya araw-araw. Itong pagbablog ni Joy, di ba? Laki din ang kinukuhang oras nito sa amin. Bisita-bisita kayo sa mga kaibigan nyo, sa mall. Napakasimple nung mga yun, pero malalabanan mo yung homesick doon. May mga kakilala kami guys na yung homesickness nila to the point na bumalik na sila kung saan sila nanggaling. So, kunwari, originally they were from Taiwan. Yun, bumalik na sa Taiwan. Hindi lang homesickness, parang siguro nagkahalo-halo na yung stress, yung expectation versus reality nila, hindi natupad, yung mga ganon. Kailangan magkaroon ka ng project. Kunyari, nung nasa Singapore tayo, di ba ganun tayo? Masyado tayong nagpaplano rin. So, kahit na may homesick na nararamdaman nun, ang iniisip namin dun is makaipon, yung goals. Kunyari, kailangan nating makapagpatayo ng ganito, ng rental property nga sa Pilipinas para may nag-generate ng income. Kahit hindi tayo makapagpadala minsan, meron tayong mapapadala na doon. Focus ka sa goal na yun, na kailangan tapusin ko to. Tapos after mo ma-fulfill or after mo ma-achieve yun, proceed ka ulit sa next project mo. Kasi yun talaga,
mas maganda na meron kang nilulook forward. At saka may pinaglalaanan. Nakita mo kung saan napunta yung pinaghirapan mo. Kumbaga yun sa magician yung misdirection. Diba sa mga magician, hindi mo nakikita yung mga tricks kasi minsan kinakausap ka nila nung time na yun, di ba? Doon nila in-execute yung magic. So ganoon pala dapat kapag ka pala lalabanan mo yung homesick, isipin mo magician ka. Dito mo lang. Yung sarili mo, kapag ka nakaramdam ka na ng lungkot, umisip ka ng iba. At isa pa talaga, napakalaking bagay siguro yung proper mindset talaga na mag-research ng lagi kong sinasabi to pero totoo talaga to guys. Mag-research kayo ng bonggang-bongga tungkol dun sa lugar na pupuntahan ninyo. At talagang mabigat na desisyon kung saan yung ipagde-decidean nyo na pupuntahan ninyo. I'll be honest, hindi ako nag-research masyado about PEI before. Ang ginawa ko guys, nagdasal ako ng nagdasal. So, hindi man ako nakapag-research tungkol sa PEI, pinagdasal ko na, Lord, sana dito mo kami gusto talagang dalhin. Siguro may purpose ka sa amin dito. Ikaw nang bahala, Lord. Everyday yun, dasal. Hindi ako nakapag-research masyado, pero ngayon, nare-realize ko na kaya tayo doon dinala ni Lord. Kasi, baka kung nagpunta tayo, say for example, ng Ontario, nagpunta tayo ng Quebec, or kung saan mang city, baka noon nag-strike yung very hard na homesickness. Kasi sa PEI, it's very laid back, very chill na province na parang, for me personally, hindi namin kinailangan na mag-double job. We have weekends off. So, napakalaking blessing talaga yon kasi feeling ko nakakapag-contribute sa homesickness, yung stress, yung pagod. Don't overwork yourself din, guys. So, kailangan live within your means at ready kayo talaga financially, especially kung ang papasukin nyo, for example, is student pathway. Huwag nyo masyadong stressin yung sarili nyo na iipunin nyo dito yung inyong ipang tuition. Possible, at meron kaming mga nakilala na nakasurvive na ganun yung kanilang plano. At talaga namang saludo kami sa kanila kasi kinaya nila. Pero that adds up to stress and yun na nga. So, kailangan mentally prepared talaga. Oo. Kung hindi kayo ready financially, be ready mentally and physically na ito yung stress na aabutin namin kapag pumunta kami kasi hindi kami ready financially. So, ayun. Kanina iniisip ko kung ano yung matututunan ba ng mga manonood nito sa atin. Ngayon naisip ko na kung nabuo yung conversation natin. Sabi mo nga kanina, di ba, umalis tayo before nang hindi natin naisip yung homesickness. Laging excitement lang. Siguro para sa mga makakapanood nito, maging kumbaga paalala din sa inyo na yung pagmamigrate or pag-abroad, hindi siya masarap. Hindi siya laging masarap. Kailangan i-ready nyo rin yung sarili nyo mentally na hindi yung sa pagod, hindi yung sa ganon. I-prepare nyo yung sarili nyo na mamimiss nyo yung mga iniwanan nyo. Yes. Diba? Kasi baka sakaling hindi nyo maranasan yung mga naranasan namin, diba? Hindi naman lugmok, diba? Yung parang yung homesickness kasi, ewan ko kung parehas tayo ba yan. Mabigat kasi sa dibdib talaga yun eh. Hindi para siyang nagbi-build up ng acid sa dibdib mo na hindi mo maintindihan. Ganun? Totoo yun. Hindi kaya acid reflux yun. May mo pa yung homesickness dun sa acid reflux. Hindi. Baka may GERD ka. Paalala na lang ulit dun sa sa mga tao na mga paalis, ganyan. Kasi, alam nyo, homesickness, hindi siya ganun-ganun lang. Napakahirap pagka naramdaman nyo yun. Grab ko na lang din yung opportunity na to para dun sa mga bashers pa rin ng Canada. Sobrang nagpapasalamat pa rin ako sa Canada kasi totoo na mas na-homesick ako sa Singapore at sa barko. Dito ko sa Canada nakuha yung buhay na, alam mo yun, na hindi mo masyadong namimiss yung Pilipinas. Yung buhay na masasabi mo na nabubuhay ka talaga sa lugar na gusto mo. Yeah, balanse. So, sa balanse. So, gano'n lang. Mga na-homesick dyan. Count your blessings. Yan, totoo. Yan. Everyday count your blessings. Yun talaga ang Kasi, sa dami ng bagay na ikalulungkot natin, mas blessed pa rin tayo na nandito tayo. Ganun. Kesa always look at the brighter side. Sabi nga, merong 2 nakakulong. Kwento to guys. May 2 nakakulong sa bilangguan. Yung isa, ang nakikita niya is putik. So, nakatingin sila pareho sa bintana. Yung isa, ang nakikita niya yung putik.
pero yung isa ang nakikita niya is yung mga stars. So, pareho silang nasa kulungan pero magkaiba sila ng nakikita. So, in other words, kahit nasa pareho kayo ng lugar, pwedeng magkaiba kayo ng pananaw sa buhay. Pwedeng sila masayang-masaya, ikaw nahihirapan, ganun. So, always choose to look at the good things na nangyayari. At saka yun lang talaga, prayers. Ito na pala yung pinakahuli ko na i-share about homesickness, no? And hanggang ngayon, alam ni Joyan, mapapatunayan ni Joyan. Simula nung na-homesick ako sa Singapore, nag-download ako ng Bible, di ba? Hanggang ngayon, meron ako dito. And bago ako matulog, bumabasa ako ng Bible verse. Hanggang ngayon yan. Kaya pagka nakita ni Joy na, nakakatawa to guys, kaya pagka nakita na ni Joy na nagbasa na ako ng Bible verse, alam na niya na matutulog na ako nun. Kunwari, magpapakamot ako sa kanyang likod or magpapamasahe ako. Pag sinabi niyang, teka lang, babasa muna ako ng Bible verse. Sasabihin ko, wait lang, wag ka muna bumasa ng Bible verse kasi pagka bumasa na siya ng Bible verse, next nun matutulog na siya. Wala siyang ibang gagawin. So, hindi na niya ako mamasahe. Joke na yung masahe. At syempre, ang pinakahuli, manood kayo ng mga vlogs namin. Ayan. Para hindi kayo masyado ma-homesick. Sa katawa. Tawa. Kamukha ng ginagawa namin ni Joy ngayon. Tawa lang ng tawa. Diba? Tingnan mo siya, umiyak. Sana naman guys ay, kung kayo ay naho-homesick, sana naman napangiti namin kayo sa video namin today. At kung meron pa kayong ibang tips, kasi ang mga video namin guys ay very impromptu. Wala kaming listahan kung anong sasabihin namin. Malamang sa marami kaming nakalimutan kung ano ba ang mga tips para hindi ma-homesick ang ating mga kababayan. Comment nyo sa baba ang inyong sariling tip kung paano nga ba tayo makakaiwas sa homesickness at i-share nyo na rin sa amin kung ano ang homesickness experience nyo. Ayan. We'd love to hear from you para naman makagawa tayo ng ibang content about sa homesickness. Sa iba't ibang mga storya na i-share nyo sa amin sa comment section. O siya guys, matutulog na kami kasi ito, bad trip na siya. See you on the next vlog. Bye! Good night!